Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahweh Philippines, and Shalom din po sa mga kapatiran na hindi nag-observe ng pamamahinga because hindi pa nga sila following the Torah, mga kapatid. So ngayon ay 06/28/2025 at 4:14 na po ng hapon. At ayon po sa Gregorian, ngayon po ay araw ng Sabado. Ngunit sa Yahuwah's calendar, ngayon din po ay seventh day. Kung tuwing meron tayong araw ng pamamahinga, meron po tayong Torah reading sa hapon, mga kapatid. So, that being said, babasahin po natin ngayon ang ating series on Yeshayahu chapter 26, mga kapatid. And bago basahin ni Sister Azara Batiao ang ating isang chapter ng Isaiah 26, mga kapatid. We are on a series of uh, third oracles, mga kapatid. At sa third oracles na ito, meron na tayong mga subtopic na pinag-usapan. Halimbawa, sa nakaraan, we highlighted na Abba Yahuwah swallowed death forever. Sabihin, yung napakabigat at mahirap nating kalaban na kung saan ang kamatayan, no? That's the most difficult enemy of mankind, yung kamatayan, mga kapatid. But merong declaration si Abayoa through Yashayahu sa nakaraang chapter 25, na kung saan ang death is already swallowed up. So merong prophecy na one day yung kamatayan ay mawala na, mga kapatid. Yun po ang na-highlight natin sa nakaraan. So ngayon, sa chapter 26 naman po, He will ordain peace. So kung tinan mo, swallowed up na ang kamatayan according sa prophecy sa darating na panahon. And kasunod niyan po ang chapter 26, which is He will ordain peace. So, ibig sabihin, merong proclamation, merong darating na shalom, mga kapatid. Both corporately and individually, mga kapatid. So, yan po ang ating tatalakayin sa chapter na ito. Okay? And ang pinaka-basic idea dito is, Abba Yahuwah achieves for His people their final and complete victory. So, ito po yung overall na idea na titingnan natin at himay-himayin natin, mga kapatid. Paano ba ni Abba Yahuwah na-achieve o paano niya ma-achieve yung final and complete victory para sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid? Kasi nga, it talks about ordained peace. So, dapat magkaroon po ng ah, maging mananaig si Abba Yahuwah sa lahat ng mga kasamaan na nangyayari dito sa mundo. Kaya, mga kapatid, yan po ang ating tatalakayin at tunghayan sa ating Torah reading ngayon. So, without much ado, kung ano man po yung mga katanungan meron kayo sa inyong mga isipan, having given that short information, continue to allow those thoughts to linger, those questions to linger as we welcome po Sister or Akuti Azara Batiao. Go ahead po, Sister. Sige po. Our reading is on the book of Isaiah, chapter 26, verses 1 to 21. In that day, this song is sung in the land of Yehuda. We have a strong city. He appoints deliverance, walls, and ramparts. Open the gates. Let the righteous nation which guards the truth enter in. The one steadfast of mind, you guard in perfect peace, for he trusts in you. Trust in Yahuwah forever, for in Yahuwah is a rock of ages. For he shall bring down those who dwell on high. He lays the exalted city low. He lays it low to the earth.
He brings it down to the dust. A foot tramples it down, feet of the poor, footsteps of the needy. The path of the righteous is uprightness. O upright one, you weigh the course of the righteous. Also, in the path of your right rulings, O Yahuwah, we have waited for you. The longing of being is for your name and for the remembrance of you. My being longs for you in the night, also my spirit within me seeks you earnestly. For when your right rulings are in the earth, the inhabitants of the world shall learn righteousness. The wicked finds favor, he shall not learn righteousness. In the land of straightforwardness, he acts perversely and does not see the excellency of Yahuwah. O Yahuwah, your hand is high, they do not see. They see the ardor of the people and are ashamed. Also, let the fire for your adversaries consume them. O Yahuwah, you establish peace for us, for you have also done all our works in us. O Yahuwah, our Elohim, other masters besides you have had rule over us. Only in you do we make mention of your name. The dead do not live, the departed spirits do not rise. Therefore, you have visited and destroyed them and made all their remembrance to perish. You shall increase the nation, O Yahuwah. You shall increase the nation. You are esteemed. You shall expand all the borders of the land. O Yahuwah, in distress they shall visit you. They shall pour out a prayer when your disciplining is upon them. As a woman with child and about to give birth writhes and cries out in her pain, so shall we before your face, O Yahuwah. We have conceived, we writhed in pain, we have given birth to wind, we have not accomplished deliverance in the earth, nor have the inhabitants of the world fallen. Let your dead live, and my dead body let them arise. Awake and sing, you who dwell in dust, for your dew is a dew of light, and let the earth give birth to the departed spirits. Go, my people, enter your rooms and shut your doors behind you. Hide yourself, as it were, for a little while, until the displeasure is past. For look, Yahuwah is coming out of his place to punish the inhabitants of the earth for their wickedness, and the earth shall disclose her blood and no longer cover her slain. Hallelujah. Hallelujah. Yada Yehovah, mga kapatid. So, very well read itong passage na ito, mga kapatid. Yeshayahu, para doon sa kararating lang. Yeshayahu chapter 26, mga kapatid. So, ramdam ko na habang tayo ay nakikinig, nagbabasa, and malamang siguro kanina pa bago kayong pumasok dito, nabasa na po ninyo itong chapter nito. So, what we can do now is makinig muna ako sa inyo mga kapatid kung ano po yung mga particular na mga verses or word uh, that brings out or that you want to bring out mga kapatid. Halimbawa, ako lang, bigyan kayo ng halimbawa, no? Habang binasa ito ni Sister Azra Bacheo, ah may nabanggit po dito kanina sa ano yun, no? Na kailangan okay talaga na dapat nating i-mention ang kaniyang ano, Pangalan. pangalan. 13 po, Brother Dan. Sana yun. 13. 13. Oh yes, itama, okay? So habang binasa ni Sister yun, my attention was caught here in verse 13.
na kailangan talaga i-mention ang kanyang pangalan. Kasi po, bakit po i-highlight niya natin? Kasi kahit papano, may mga influence po yung mga rabbi na bumalik sa Yehuda after the Babylonian na captivity back in 300 BC. May mga influence sila, mga kapatid, yung mga rabbi na yan, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng inyong mga sinasamba. Ngunit dito sa declaration ni Abba Yahuwah sa Yesaya 26 verse 13, malinaw mga kapatid, no, na kailangan talaga you have to you have to make mention of your name. Okay? You have had rule over us. Only in you do we make mention of your name. So, malinaw mga kapatid na there's nothing wrong with mentioning, calling on the name of Abba Yahuwah. So, yung iba kasi nag-aalanganin pa, baka daw anong mangyari, di ba? Sa mga kwento na ating mga narinig, may mga kapatiran daw na nagmula sa ibang grupo, tapos lumipat dito sa Yahuwah na pananampalataya at nagresulta daw na namatay. So, yung mga kwento na yan, mga kapatid, yan ay mga pananakot yan, mga kapatid, na walang katotohanan. Kasi po, dito sa ating nabasa ngayon, malinaw na kailangan banggitin natin. We have to mention his name, mga kapatid. So, Yadaya Uwa po. Yun po ang aking ah, nais na i-highlight mula sa chapter na yan. Okay po, habang nagbabasa kayo, ano po, what is it that you want to bring out, mga kapatid? Yes, si Sister Cheryl is parang nauna, Brother Yesaya, o si Sister Cheryl. Go ahead po, Sister Cheryl. You wanna say something? Brother Jeffrey, nasa Yesaya chapter 26 po tayo. Okay po. Okay. Yes. So, Shabbat Shalom din po, Sister Cheryl. Okay, baka hindi pa ready si Sister Cheryl. So, go ahead, Brother Yesario. Shabbat shalom po sa lahat, Shabbat Shalom, kapatid, Brother Brother Dan. Yesario. In contrast doon sa binanggit din kanina, Brad, no, sa verse 13, no, Apa. meron sa Shamot o Exodus 23, verse 13, ang sabi po niya, in all things that I have said unto you, be circumspect and make no mention of the name of other mighty ones, neither No. let Okay. word out of thy mouth. So Hmm. kaya nga po nung nagising tayo sa truth, parang ang dating din po sa kanila kabaliktaran, Brad, eh. Kasi as we all know, and we Brad, know may also, I interrupt? Anong siyamot yun? Siyamot? Psalm 23 verse 13, Brad. Okay po. Okay, go ahead. Siyamot 13, 20 23:13. 23 verse 13. Go ahead po. Opo, opo. Na hindi mula po nung tayo nakakilala na sa totoo at tunay na pangalan, banal at makapangyarihang pangalan, alam na po natin kung anong pangalan talaga ang babanggitin natin direktamente kung sino yung tatawagin. But in contrast, meron pong paalala si Abba din na not to mention other mighty ones Hmm, or tama. other names. So alam naman po natin na hindi talaga proper names yung nakagisna natin noon or other mighty ones pa. Ah, kung sususugan po natin, parang ang dating din kasi sa kanila, Brad, kabaliktaran eh. Hmm. Na challenge pa tayo. Bakit hindi nyo na mabanggit yung pangalang JASUS, yung mga tipong ganun? So, parang ang dating kasi ako nakasalubong ko na yun eh, na bakit hindi mo na mabanggit yung dati nating tinatawag na ganun? Sabi ko, ang sabi ko po,
ah, hindi na dapat marinig o mabanggit kahit sa bibig natin yung mga other mighty ones kasi alam na natin kung sino sila eh. Oh. So, yun po ang medyo ah, kaibahan or ang kabaliktaran doon sa minention doon sa verse 13 po na talagang si Abba lang talaga ang tatanggap ng kapurihan, ng Mhm. pasasalamat, ng kadakilaan at kaluwalhatian. Wala nang iba kasi na-remember ko po, Brad, noong medyo kainitan pa tayo sa pangalan at nakakita pa natin talaga kung ano yung ginagawa ni Abba personally sa atin Hmm. as we continue learning, searching, and digging about the truth. He Opo. revealed continually and may mga pangyayari na talagang yung nagmamak sa name niya, talagang pinarusahan yun, literal, nagkasakit. Yung iba talaga pinapatay kasi para malaman nila na banal at makapangyarihan yung pangalan na tinatawag natin at hindi basta-basta yuyurakan, wag nating tawag nito, ah, ah, imamak natin siya or we should not bring his name to naught or Mhm. in vain. Opo. At ang ito pang masaklap, Brad, kasi nagpapa-pray sila sa atin by using the true, secret, and powerful name, and yet they receive the healing, the answered prayer, but the honor and the Oo. praises Tama. they give to other mighty ones. So Tama. parang insulto ba ang dating ba? So kaya pinrangka ko sila nung ilang beses na ba akong sinabi ko sa kanila, teka muna, magkalinawan na tayo. Sabi ko kako, humihingi kayo ng prayer sa akin, gamit ko yung pangalan at totoong pangalan, ang banal at makapangyarihang pangalan, pero kapag tinugon naman, ang dating sa inyo, tinugon kayo at ang binibigyan nyo nun ng parangal at papuri ay yung hindi talaga totoong pangalan at paganong pangalan pa, sabi ko ka kung ganun. Eh, magsitigil na nga tayo, parang naglulukan na tayo dito. Hmm. Mula doon, nagkaroon kami ng gap at hanggang sa nabalitaan ko, Brad, yung pastor mismo namin, yung pastora, bigla siyang nagkaroon ng ang tawag nito, um, i- 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 ah, cancer, Brad, Stage 3. cancer, Stage 3 uh, country, stage, sir. stage 3 Stage cancer. 3. Oo. Opo, hanggang sa minimension na nila or naaalala nila lagi yung pangalan namin ni Brother Dolfo. Kung nagpapatuloy pa ba kami sa Yahuwah, 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 Yahusha, Hmm. at nabalitaan ko din yung kay Brother Dolfo kasi ano yun umaatin pa din kasi yun sa kumbaga parang yun, nag-underground din sa Christendom kasi mayroon silang tinatawag na ah, pastoral ministry. So nababalitaan ko din sa kanya yung mga pag-aano nila sa amin, dalawa, na sa tuwing naroon siya ay pinagtatawanan siya at niyuyurakan yung pangalan ni Aba hanggang sa dumating talaga, Brad, na siningil talaga ni Aba yung buhay ng pastor namin. Hmm. At sa huling sandali, nabanggit daw yung pangalan ko na gano'n na ba daw talaga ang galit ko daw sa kanya o sa mga kapatiran ko dati na hindi na ako nagpakita maski alam ko na nagkasakit siya. Sabi ko hindi naman sa gano'n, pero ayoko na lang ba na parehas tayong kumbaga magkasamaan ng loob. Kasi ayaw ko din na ma, mayuyurakan din lang yung pangalan ni Aba. At the same time, alam naman natin or alam naman nila na malinaw na talagang parurusahan ni Aba yung yung nag ano ba sa pangalan ni Aba. So to make the story short, Brad, talagang hanggang sa inilibing doon sa mga leaders ay banggit-banggit yung pangalan ko na bakit daw kahit sa kahuli-huling sandali
kahit sa paglibing, wala talaga ako doon. Na alam ko din, Brad, na hindi ko alam kasi doon mismo talaga sa assembly, Brad, dinalaw ako doon. Ayoko Mm. magpapaniwala, pero nakikita ko nararamdaman ko din. Naaamoy ko yung humahalimuyak na bulaklak ng sampagita. Yeah. At meantime, yung paru-paro talaga, Brad, pumasok doon yung paru-paro na kulay itim, talagang dumapo doon sa assembly at naroon ako. Mm. Kaya nung gabing yun, eh, yung gabi din yun pala, namatay na yung pastora namin dati. So, ah, nung nalaman ko na ganun, sabi ko, meron talagang ano din siguro, connection na siguro hindi kami siguro kung sino man sa amin ang pwedeng humingi ng tawad or kapatawaran, ako, may shalom naman ako sa puso ko. Kaya ang masasabi ko po binanggit dito sa talatang ito na talagang wala tayong ibang dapat na parangalan, purihin, sambahin at lagakan ng pinakamataas na papurit pasasalamat at kaluwalhatian yung banal at makapangyarihang pangalan lang ni Aba. And Yan. not to mention, opo, other mighty ones. Even sa bibig po natin, kaya nga po ginagawa natin na abbreviate or iniisa-isa po natin, no? Ah, iba lang yung dating doon sa kanila, Brad. Kaya sa Mm. akin, malaking bagay talaga na direktamente ah, wala tayong hiya-hiya, wala tayong takot-takot na banggitin talaga yung totoong pangalan. Yan. Magtaka man yan sila kung bakit ganon. Sigurado, that is already an opening to you na makapag-share din tayo kapag ganon ang nangyayari. Bakit iba yung pangalan na tinawag? Yung ganon Mm. ba? So, yun lang, Brad. Yada Yada, yawa. yada, yawa. Mga kapatid, napaliwanag at nabigyan ng halimbawa in contrast itong Yesaya 26 verse 13 ni Brother Yasario, mga kapatid. So, yada yawa. So, anyone else po? Any word, any verse na you would like to highlight? Go ahead, Sister Bakar o Sister Tessie. Bakar Ashayo. Ah, dito po sa chapter 26, verse 3 to 4, Apa? itong nakita ko itong perfect peace. Hmm. Itong perfect peace is, Yahweh is our source of perfect peace. Sabi dito na, the one steadfast of mind, you guard in perfect peace. For Hmm. he trusts in you. Trust in Yahuwah forever. For in Yahuwah is a rock of ages. Dito na trust in Yahweh forever, for in Yahweh is a rock of ages. Um, Itong you guard in perfect peace, uh, this is a wonderful promise of uh, not perfect peace that we can have perfect peace if we have steadfast of mind. Hmm. Apa? Steadfast mind means our thoughts are focused, fixed on Yahuwah, Hmm. because we trust in Abba Yahuwah. Trust in Yahuwah is the foundation for experiencing His peace. Ano ang problemang darating sa atin? Pagkatiwala lang natin kay Abba Yahuwah at may solusyon siyang bibigay sa atin. Itong in Hebrew pala, itong perfect peace is actually sa nabasa ko dito sa sabi dito na dalawa pala tong shalom shalom. Hmm. Ni-repeat po dito ang shalom dalawang beses. Itong repetition communicates intensity. It isn't just a shalom. It is shalom shalom, perfect peace. Wow. Apa? Oh yes,
ito pala ang meaning ng in Hebrew. Kaya sa nasabi ko na, trust is the foundation of um, experiencing His peace. Kaya Oh. tayo, huwag tayong mag continue tayo sa trust natin kay Abba Yahuwah. Yun lang po, Brother Dan. Yada, Yahuwah, mga kapatid. So, dagdag natin doon sa na-highlight mo. May parte talaga ang tao, no? Sinabi diyan, the one steadfast in mind. Okay po? Oh, So, yes. meron terms and condition, no? Sa covenant, meron tayong party. Para matanggap natin yung shalom, shalom, no? Na-highlight ni Sister, dalawang shalom, shalom sa Hebrew. Mm. Para matanggap natin yon, meron din tayong part that is yung ating steadfastness of mind. So, uh, it's our responsibility, mga kapatid, na hindi tayo maging double-minded. Okay? But single-minded tayo. And itong mind natin, di ba, mga kapatid, the mind is what? The workshop of the idle mind, rather. The idle mind is what? The The workshop word of the of devil. the Satan. Yes. Oh, idle mind, yung mind na hindi nag-iisip or hindi na Not busy. active. Oh, hindi naging Yes. active, kumbaga. Mm-mm. Diyan, no, kakikilos ang kaaway at magbigay ng mga maling mga isip at mga haka-haka, mga kapatid. So, yan, malinaw po, the one steadfast of mind, you guard in perfect peace. Okay? So, you yan, referring kay Abba Yahuwah, doing His part in the covenant. We do our part, being steadfast in mind, then Abba Yahuwah will do His part, guarding us. Guarding us with what? With perfect Perfect peace. peace. So, ah maraming beses tayo dito na binabatikos natin si Paul, no? But anong naalala niyo dito sa writings doon sa Philippians ba yun? And the peace, no? And the peace of Yahuwah shall what? Shall guard. Tama ba, mga kapatid? Philippians 4. Ah, Philippians 4 ba yun, mga kapatid? Ah, verse 8, no? Ah, Philippians 4, was it verse 8? Okay. And the peace of Yahuwah which Four passes seven. all understanding. Tama ba yun? 4-7 rather than Okay, 4:7. And the peace of Yahuwah which surpasses all understanding, understanding. Will okay, guard you. shall guard your hearts and minds through Yahushua HaMashiach. Mm. Okay? But kung tingnan natin dito, yung kanyang previous na mga verses speaks about worry. Worry for naught, but in all by prayer and petition. With thanksgiving, let your requests be made known to Yahuwah. Okay? So, yan po ang kaniyang na-highlight dyan. And then proceeded verse 7, and the peace of Yahuwah which surpasses all understanding shall guard your hearts and minds through Yahushua HaMashiach. Yan po Ano yung ang verse, bro? na-highlight ni Paul, mga kapatid. Balik tayo dito sa na-highlight ni as Sister Bakar Asayao Ano na yung verse, sinabi Brad? dito, the one steadfast of mind, you Anong guard verse in yung Brad? perfect peace. For he trusts in you. So again, yung steadfast mind, malinaw po na merong tiwala yan. It will result to trusting, mga kapatid, in Abba Yahuwah. So, mahalaga talaga, mga kapatid, na yung mind natin nakafocus sa kaniyang mga salita upang ang ating ah, buong buhay, mga kapatid, ay may tiwala kay Abba Yahuwah. And Abba Yahuwah also will do His part, mga kapatid. So, kaya magandang paliwanag na kung saan yung ating pagtiwala kay Abba Yahuwah
As you have mentioned kanina, sister, na yun ang foundation, no? Bakit po foundation? Because it speaks about rock. Yung ating pagtiwala kay Aba Yahuwah, eh, Amen. halintulad lang po yan na yung ating buhay ay nakapatong po or founded po doon sa malaking bato in which speaks of foundation, stability, and even security, mga kapatid. Yadayawa po sa na-highlight na dalawang mga talata ni Yadayawa. Sister Tessio, Sister Bakar, Sayo. So how do we apply that no sa ating journey, mga kapatid? Ito yung ating application sa ating journey. Kung baguhan ka pa, kayong mga manonood sa Republish, if you are new if you are new in calling the name, kailangan magiging steadfast. Hindi yung tawag ngayon, susunod na araw, susunod na linggo, wala na, no? Kailangan steadfast. Kailangan yung diligent sa ating na-highlight kanina sa introduction, mga kapatid. Kailangan nandoon yung diligence. Okay? Steadfast. The one who is steadfast. Diligently calling on the name, mga kapatid. Then, you will see great results. Yada Yahuwah. Anyone else? Let's welcome. Sino po ang merong mga nais na i-highlight mula sa 21 na mga verses? Shabbat Shalom, nandito na ang mga kapatiran. Si Brother Dimitrio, nandito na. Sister Mariam, Sister Aliana, Sister Ahaba, Batio, Sister Corazon, Sister Brother Jufri, mga kapatid. And of course, yung the rest na nauna kanina. Anyone else would like to share, mga kapatid? Okay po. Allow your mind to work and process on this. Uh, bigyan natin ng moving forward tayo sa mga iba pang mga talata na kailangan nating ipaliwanag, mga kapatid. Kanina, nasabi ko na Yehovah accedes for His people their final and complete victory. So, take note, ito po ay prophetic na merong good ending na ating hihintayin sa ating pagsunod ni Abay Owa ngayon. Merong good ending, mga kapatid, na ating patutunguhan. At ano po yun? Final and complete victory. Na kung saan yung kanyang peace sa na-highlight na ni Sister Bakar Asaya o kanina, ating matatamo, mga kapatid. Or ma-experience rather, mga kapatid. So giving a summary sa verses 1 to 6 bago natin na tatalakayin yan. Yung verses 1 to 6 is about a song of confidence. Yun po pala, mga kapatid, ang mga talata, chapter 26 verses 1 to 6 ng Yesayao, ito pala ay isang kanta, isang awit. Awit na nagbibigay po ng kumpiyansa or confidence kung ano po yung something good na naghihintay sa future. Kahit paman may mga persecution, towards sumaya sa ending, talks about persecution, and yet, mga kapatid, merong something good na ating hihintayin, mga kapatid. So, for example, sa verse 1, makikita natin sa verse 1 ng verse 1, In that day, this song is sung in the land of Yehuda. We have a strong city. He appoints deliverance, walls, and ramparts. So, yan po ang nakasabi sa verse 1. It talks about strong city. Napaka lakas o napaka safe and secure ang kanilang siyudad, mga kapatid. Okay? We have a strong city. In contrast doon sa chapter 24 verse 1 sa nakaraan, rather verse 10.
Chapter 24 sa nakaraan, dalawang mga linggo, mga kapatid, verse 10, pinag-usapan po doon yung wasted city. Oh. So there is a contrast. Dito sa Yahuda, meron silang tinatawag na strong city, which is the future, mga kapatid. The future Jerusalem na ibababa yan, mga kapatid, mula sa Shamayam. Yung strong city na yan. But in contrast sa nakaraan, wasted city. Chapter 24, verse 10 of Yeshayahu. So itong pinag-usapan dito na strong city, mga kapatid, kung saan nabanggit yan yung walls, deliverance. He appoints deliverance o He appoints salvation, mga kapatid. Walls and ramparts. Kasi kung tingnan mo yung siyudad, dapat matibay ang walls in order to provide protection mula sa mga kaaway, mga kapatid. So, yan po pala ay symbolic of what Abba Yahuwah will provide or will make for His people. Kaya sa panahon na iyan, mga kapatid, talagang perfect na ang shalom, mga kapatid. Okay? Kasi nga po, this is something na hihintayin natin na it will happen, mga kapatid, sa hinaharap. At meron tayong cross-reference dito sa Zechariah chapter 2 verse 5, mga kapatid. Okay? Zechariah chapter 2 verse 5. Ano po ang nakasabi dito sa ating reference? Chapter 2 verse 5, mga kapatid. For I myself am to her, declares Yahuwah, a wall of fire all around, and for esteem I am in her midst. Okay po? So, anong pinag-usapan dito sa word na her? Yan po ay Jerusalem. Oh, Jerusalem po yung her na yan. Makikita mo sa verse 4, mga kapatid. Talks about Jerusalem, mga kapatid. Na kung saan noon, unwalled yan, okay, because of many men and livestock in it. Dito sa verse 5, sinabi yan, for I myself am to her, declares Yahuwah, a wall of fire all around, and for esteem I am in her midst. So, yun ang kanilang nakaraan, mga kapatid. But, ngayon, when Abba Yahuwah will bring down the new Arats and the new Jerusalem, talagang Abba Yahuwah, mga kapatid, yung ating wall of protection, a wall of fire, mga kapatid, na siyang magiging protection sa atin. So, mula sa ating mga kaaway. So, yan po ang something good na ating i-look forward, mga kapatid. Moving on tayo sa verse 2. May sinabi po ang verse 2, open the gates. Okay? Bakit po i-open ang gates? Kung open ang gate, mga kapatid, anong ibig sabihin yan? It's closed. So you have to open. Oh, okay, it's closed. Tama. And It yung is exclusive. Pero kung exclusive i-open na po. yan, magiging ano po? Kung i-open na yan, it also welcome. Okay? It welcomes, tingnan natin, no? Verse 2. Open the gates. Let the righteous nation which guards the truth enter in. Yun pala ang dahilan kung bakit buksan na ang pintuan. Bakit po? Kasi papasok. Sinong papasok diyan, mga kapatid, sa Righteous. strong city na yan na binabanggit sa future? Tama, no? Ang sagot ni Sister Azra Batia, the righteous, no? Yun ang pinag-usapan diyan. Let the righteous nation. Okay po? Let the righteous nation. So, ang hamon ngayon is
yung bansa diyan ngayon sa Middle East, yan ba ang tinatawag na righteous nation, mga kapatid? O, di ba? So, malaking katanungan yan, mga kapatid, sa what's going on diyan ngayon. Di ba? It will bring you a lot of question. Sila ba talaga ang pinili o hinirang? Does it really reflect the people of Abyaua, mga kapatid, kung ano yung mga ginagawa o mga pangyayari diyan ngayon, mga kapatid? So, yan po ay isang tanong na magbibigay po ng magandang palaisipan. Doon kanina sa live streaming nila ni Brother Malkial, pinag-usapan nila yung uh, they call themselves Yehudim o Jews. And yet, they are a what, no? A synagogue of Hasatan. So, saan po yun? Kazon, chapter 2 ba yun? Verse 8, no? Kung hindi ako nagkamali, baka ako na naman ang magkamali, no? Tama ba yun, Sister Bakar, Asayaw? Kazon, chapter 2, verse, okay? Hindi, no? Chapter 2, verse, okay. They claim to be Yehudim, and yet they themselves are what? Okay, chapter 2, verse 9, mga kapatid. Okay, tinan mo yan. I know your works, and pressure, and poverty, yet you are rich, and blasphemy of those who say they are Yehudim o Yehudim, and are not, but are a congregation of Shatan, mga kapatid. So, yan po, magandang connection yan na magbigay sa atin po ng palaisipan at magpatuloy na magsuri, mga kapatid, as we have mentioned that before us. So, patuloy tayo dito. So, tinasabi dyan na the righteous nation. Okay? So, sino itong righteous nation? Ito yung mga iba't ibang mga lingwahe o languages na nabanggit din po yan sa Kazon, mga kapatid, no? Kazon na people from what? Different tongues and languages. Sila po yung pupunta o papasok doon. Okay? Saan po yan natin makikita? Sa previous nating mga diskusyon. Okay? Makikita natin dito sa Kazon or Revelation chapter 9 ba yan, mga kapatid? Na kung saan people from different tongues and tribes and languages. Saan po yun dito sa Kazon chapter 9 ba, mga kapatid? Na people from different tribes and tongues, sila po ay lalapit at magpuri kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Yan po ang nakasabi. Anyone can find a verse, mga kapatid? Peoples and tongues. Okay, nandito na po. Chapter 7 ng Kazon. Verse 7. After this, I looked and saw a great crowd, which no one was able to count, out of all nations and tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes. See, mga kapatid, malinaw po. Dressed in white robes and palm branches in their hands. So, batay dyan, mga kapatid, sinabi na the righteous nation shall come in the gate, mga kapatid. Because doon sa gate na yan, ni will welcome na sila ay papasok dyan, mga kapatid, because that place is really intended for the righteous. Okay? So, a reference to many and various human beings, mga kapatid, who kept the belief
in the promise of Yahuwah. So itong righteous nation na yan, mga kapatid, sila po yung patuloy na naghawa, patuloy na nag-hold on doon sa kanilang pananampalataya o sa kanilang paniwala, mga kapatid, ni Abba Yahuwah. So, yan po, malinaw na sa ating journey, hold on tayo sa ating paniniwala, pananampalataya. Hold on tayo, mga kapatid, hanggang sa dulo ng ating buhay o mga kapatid, hanggang sa mga kapatid, bago tayo mamatay, hold on tayo doon sa ating pananampalataya. Moving on sa verse 3, ayon sa na-share napaliwanag na ni Sister Bakar sa Yao kanina. Ito po na sinasabi perfect shalom sa na-research ni Sister Tessie na dalawang shalom yan, no? But sa English, translated as perfect peace, mga kapatid. So doon pala sa Hebrew, yan ay shalom, shalom. So dalawang beses inulit na ang ibig sabihin na highlight na yung wholeness o wellness, mga kapatid, matanggap po. Dalawang understanding dito. One is corporate, sa buong mga bansa na nandoon, yung the righteous nation na nandoon, mga kapatid. And it can also mean what? Personal and individual, mga kapatid. Na kung saan tayo ay nagkaroon po individually and personally, nagkaroon po ng shalom, mga kapatid. Okay? And take note na walang ibang source kung saan natin makukuha ang shalom na iyan, kundi saan po, mga kapatid? Kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, malinaw po yan na that shalom, perfect shalom, we can only have it in Abba Yahuwah Himself, mga kapatid. Katulad ng sinabi na natin o na-highlight na natin sa nakaraan na chapter 25 verse 8 na yung kamatayan ay already swallowed up, mga kapatid, forever. At na-affirm doon sa Revelation 21 verse 4 na He will wipe away our tears, mga kapatid. So talagang malinaw po, mga kapatid, na yung mga naniniwala o nagtiwala kay Abba Yahuwah ang makaranas po sa complete na shalom na yan sa panahon na kung saan tayo ay pupunta na roon, mga kapatid. So, yan po. Moving on tayo sa verse 4. Kaya sa verse 4, sinabi, mga kapatid, na trust in Yahuwah forever, for in Yahuwah is a rock of ages, mga kapatid. Dito sa Book of Yeshayahu, chapter 7, verse 9, chapter 10, verse 20, mga kapatid, dito sa chapter 30 verse 15 at marami pang ibang mga references, malinaw po, mga kapatid, na Yahuwah is the everlasting rock. Actually, nasabi, mga kapatid. Abba Yahuwah is the everlasting rock, mga kapatid. Na kung saan doon tayo magkaroon ng tunay na buhay na may na nakapatong tayo sa sure foundation, mga kapatid. Kaya tayong dapat ay ang ating complete and solid na pag-depend, mga kapatid, ay talagang dapat nandyan lang kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, basahin po natin ang Deuteronomy chapter 32 verse 4 bilang dagdag na paliwanag dyan. Deuteronomy 32 verse 4. Ano ba ang sinabi dito, mga kapatid? Deuteronomy 32 verse 4. Ito po yung sinabi ni Abba Yahuwah through Masya, mga kapatid. Dabaryam o Deuteronomy 32 verse 4. The rock, his work is perfect, for all his ways are right ruling.
and all of truth, and without unrighteousness. So yung wrath pala mga kapatid has also something to do uh, with the work of Abba Yahuwah, okay, according sa kaniyang right ruling mga kapatid, at sa kaniyang mga katotohanan na talagang walang unrighteousness, mga kapatid. So, yan po, malinaw na Abba Yahuwah is indeed our everlasting rock, mga kapatid. Dahil Abba Yahuwah is our everlasting rock, then tayo ay makakuha ng assurance or guarantee po, guaranteed yung ating patutunguhan mga kapatid. Because sa kanyang, ayon doon sa ating nabanggit kanina doon sa Deuteronomy 32 verse 4, sa kanya ay puro katotohanan at walang unrighteousness mga kapatid. So in other words, yung kanyang Torah, yung kanyang mga appointed feasts, yung kanyang mga kautusan, dapat nating sundin kasi po iyang lahat na yan ay mga katotohanan and nothing unrighteousness in it. If we do, if we observe, if we follow, then siguro po magkakaroon po tayo ng napakagandang buhay sa hinaharap, mga kapatid. Moving on, dito tayo sa verse 5. Nabanggit po dito verse 5 mga kapatid, no? He shall bring down those who dwell on high. He lays the exalted city low. He lays it low to the Arats. He brings it down to the dust. So, kanina, ito yung pinag-usapan natin na Abba Yahuwah achieves, okay, bringing the final victory for His people. So, ang tanong, paano gagawin ni Abba Yahuwah yun? Okay, ang sagot nandito po sa verse 5. Okay, anong gagawin ni Abba Yahuwah sa verse 5? Mga kapatid, malinaw po dyan na yung proud, okay, yung lofty city, ang pinag-usapan po dyan yung mga people who are proud. These are the elite. These are among the few, mga kapatid, who are in control sa takbo ng ating mundo ngayon, mga kapatid. The lofty city, the proud human self-sufficiency, mga kapatid. Pakinggan niyo po kung ano yung mga lingwahe sa mga tao na ito. Na kung sila'y magsabi, we are all nothing. Okay? We don't own anything. Kasi nga po, para sa kanilang mindset, sila na po ang may-ari sa lahat, mga kapatid. Di ba? Kung makikinig po kayo kung ano yung kanilang mga pananalita, mga kapatid. But take note, one day, anong gagawin ni Abba Yahuwah sa mga yan? Anong gagawin ni Abba Yahuwah? Yan naman mga kapatid, oh. He lays the exalted city low. He lays it low to the Arats. He brings it down to the dust. So yun po ang gagawin ni Abba Yahuwah na for now, yes, they are enjoying all of those earthly things. Meron sila mga kapatid. But one day, Abba Yahuwah will demolish, will bring down to dust, mga kapatid. Itong lahat na yan. So, mga kapatid, kung balikan natin yung chapter 21 verse 9 sa nakaraang mga diskusyon, it speaks about Babylon has fallen. Fallen, or defeated, mga kapatid. Babylon has fallen. At nandiyan din po, nabasa din po natin yan, na-highlight na sa chapter 25 verse 12 po, mga kapatid. But we don't have time to read it. So yan po, mga kapatid, na abangan natin, hintayin natin. In Abba Yahuwah's time, mga kapatid, gagawin niya yan. So, kung ngayon, naramdam natin na talagang inaapi tayo, we are at a disadvantage, tanggapin natin yun na darating ang panahon as appointed and set by Abba Yahuwah.
it will come, mga kapatid. Abba Yahuwah will do it as He promised. Moving on tayo sa verse 6. It talks about the poor and the needy, mga kapatid. So in contrast po doon sa verse 5, yung lofty city, yung mga mayayaman, the arrogant and all. In contrast po, ang verse 6 ay yung mga mahihirap and the needy. Okay? So ano po yung makikita natin dito? So if we look at it, mga kapatid, the strong will always what? Take advantage the weak and the needy, mga kapatid. But take note, itong poor and needy na iyan, mga kapatid, these are people what? Who are what, mga kapatid? These are people who are trusting in Abba Yahuwah, mga kapatid. If you look at chapter 10 verse 2, may connection po yan sa chapter 10 verse 2, mga kapatid. Keep the needy back from right ruling, and to take what is right from the poor of my people. The widows become their prey, and orphans their plunder. Okay? So, yun po ang pinag-usapan dito, mga kapatid. Speaks about the poor and the needy. But take note, mga kapatid, itong poor and needy who are trusting in Abba Yahuwah, mga kapatid. Ano po ang mangyayari sa kanila? Balik tayo sa Zephaniah chapter 3 po, verse 12. Maganda na tingnan natin kung ano yung mangyayari dito sa mga poor and needy. Zechariah chapter 3 verse 12 po. Ito yung nakasabi dito. Rather, Zechariah chapter, rather, si Zephaniah, mga kapatid. Okay, iba po itong Zechariah, iba po yung Zephaniah. Punta po tayo sa Panyo, chapter 3, verse 12, mga kapatid. But I shall live in your midst an oppressed and poor people, and they shall trust in the name of Yahuwah. Oh, wow, mga kapatid, no? May kaibahan talaga, mga kapatid, no? Kasi po, hindi po lahat na poor and needy na, what? Nagtiwala kay Abba Yahuwah. So, yung binanggit ni Yeshayahu na poor and needy, meron palang connection doon sa sinabi ni Chapanyahu chapter 3 verse 12 na sabi niya dito, but I shall live in your midst an oppressed and poor people, and they shall trust in the name of Yahuwah. So, malinaw na oo, poor and needy, but sila po ay may tiwala, nakakilala kay Abba Yahuwah at may kumplitong tiwala sa Kanya, mga kapatid. So, yun po ay mahalagang lesson sa ating lahat na yes, we may be poor and needy. Okay lang po yun, basta nakakilala, tumawag at nagtiwala kay Abba Yahuwah. So, Yada Yahuwah po, mga kapatid. Moving on tayo sa verse 7. So, verse 7, mga kapatid, ito po yung ating makikita sa verse 7, mga kapatid. Okay? Verses 7 to 9, ito po ay tawag nito ay prayer of yearning. Okay? Prayer of yearning po ang verses 7 to 9, mga kapatid. Okay? So, tingnan po natin, mga kapatid, itong 7 to 9, prayer of yearning. Yahuwah's promise, lead a long path, mga kapatid, of straight, Yahuwah's promises, rather, is leading us a straight path, mga kapatid. Yun po ang malinaw dito. If we look at verse 7, mga kapatid. Okay? And true to fulfill its promises. So, tingnan po natin yung verse 7. The path of the righteous. See?
is the uprightness. O upright one, you shall weigh the course of the righteous. Ito po yung totoong Yasar-al, mga kapatid. Ano po yung totoong Yasar-al? They are walking on the path of righteous. They are upright, mga kapatid. Okay? Uprightness and upright one. Yan po ang totoong Yasar-al, mga kapatid. Na kung saan tama ang kanilang mga tinatahak na daan, mga kapatid. So, that being said, verses 8 to 9, mga kapatid, 8 to 9, makikita natin dito na yung yearning, kumbaga, okay? Yung uh, prayer of yearning, okay? Kasi dito po sa verse 8 and 9, also, sinabi dito, in the path of your right rulings, O Yahuwah, we have waited for you. So yun po ang tinatawag na prayer of yearning. We have waited for you. The longing of being is for your name and for the remembrance of you. Wow. So sinabi niya mga kapatid, yung kanyang sangkatauhan who are poor and needy, there is what we call a prayer of yearning. Okay? Longing longing of your being waited for you, mga kapatid. Tinan mo, the longing of being is for your name. See? Longing of your being is for your name, mga kapatid, and for the remembrance of you. So, sino po ang prayer of yearning? Ang kanyang sangkatauhan. There is a yearning na makilala ang kanyang pangalan. So, para sa mga nakakilala ngayon ni Abba Yahuwah sa na-highlight ni Brother Maki kanina sa live streaming, na keep telling, keep broadcasting the name. Okay? So, yun po ay expression of yearning, mga kapatid. Na kung saan, meron tayong longing na how we wish na hindi lang tayo yung nakakilala, but ang iba rin po ay makakilala, mga kapatid, sa kaniyang totoong pangalan. O, di ba? So, yan po ay ah, makikita natin na sa ating buhay at sa ating journey, mga kapatid, ngayon, talagang dapat makilala ng buong sanglibutan. Tingnan mo yung verse 9. My being longs for you in the right. Okay? Also, my spirit within me, or my rook, okay, within me seeks you earnestly. For when your right rulings are in the Arats, the inhabitants of the world shall learn righteousness. So sa ating buhay pala ngayon, mga kapatid, dapat meron tayong ganun na klase na attitude. Yung yearning, yung grabe yung ating desire to long and know Him, mga kapatid. And take note, hindi lang tayo pala, but yung yearning natin na ang mundo o ang arats o ang world, mga kapatid, na sana rin po sila ay makilala sa kaniyang right ruling, mga kapatid. Kaya yung ating human rook, merong tinatawag na seek you earnestly. Kanina na-highlight natin yung word na diligently, pero dito ngayon, additional to that is seek you earnestly, mga kapatid. Bakit po yon mahalaga? Sinabi niya dito, okay? The inhabitants of the world shall learn righteousness. So, ang tanong, sino yung gagamitin niya na para ang kaniyang righteousness ay matutunan ng ibang mga tao? Mga kapatid, tayo yun ang gagamitin niya, Yahuwah. Kaya broadcast tayo, tell people about
learning and knowing His name. All esteem po and praises kay Aba Yahuwah. Yung ating broadcast sa radyo ay tuloy-tuloy ang ating pagbabalita, pag-announce, mga kapatid. Bakit po? Kasi Aba Yahuwah provided the amount 37,800 na provide at nabigay na po kahapon. Ang ibig sabihin nun, we can renew another contract, mga kapatid. So, yun po ay good news kasi magandang balita po yun. Bakit, mga kapatid? Kasi patuloy nating i-spread out, i-air out sa social media at sa air o sa mga radio yung pangalan, mga kapatid, di Abay Owa. Kasi yun po ang sinabi dito na the inhabitants of the world shall learn righteousness. At sino yung gagamitin ni Abay Owa? Tayo na mga nakakilala na po sa kaniyang pangalan. Yada Yahuwah po. So, moving on tayo sa next na, Shabbat Shalom. Sa next po na mga verses. We are now on verses 10 to 11, mga kapatid. So, 10 to 11 is a connection po dito sa prayer of yearning. Because sa 10 to 11 po, it is a cry of vindication. Bakit po nagkaroon ng prayer of yearning? Ang kanyang sangkatauhan is meron palang connection ito dito sa verses 10 and 11, which is a cry for vindication, mga kapatid. So, tinan po natin itong sinasabi sa 10 and 11. Tinan mo, the wicked finds favor. Okay? He shall not learn righteousness in the land of straightforwardness. He acts perversely and does not see the excellency of Yahuwah. So, totoo naman, mga kapatid, na yung mga wicked, okay, kung tingnan natin, parang sila yung nakatanggap po ng favor kasi yung mga resources nandoon sa kanila, mga kapatid, di ba? Okay? Yet di sila natututo sa mga righteous things. Okay? Hindi sila lumalakad doon sa mga tama, mga kapatid. But instead, acts perversely, mga kapatid. Okay? At hindi nila, mga kapatid, nakikita yung excellency ni Abba Yahuwah. So, ito nga po yung uh, yearning for vindication, mga kapatid. Verse 11, tinan mo, O Yahuwah. So, nandiyan na po yung sigaw, mga kapatid, ng kanyang sangkatawan. O Yahuwah, your hand is high. They do not see. They see the ardor of the people and are ashamed. Also, let the fire for your adversaries consume them. Okay? So, ano yung tinatawag, ano yung mga declaration dito? They're declaring, mga kapatid, yung vindication na Abba Yahuwah, for so long ang mga wicked are prospering. Okay? And yet they did not recognize you. So ito na nga yung tinatawag na declaration of vindication na it's time for them to uh, be punished, mga kapatid. So, and it speaks about judgment, mga kapatid. Ang pinag-usapan dito, judgment po. So, in the world na kung saan puno ng spiritual blindness, mga kapatid, Yahuwah's people long for the truth. Okay? Yun po, dapat ang longing ng mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah. Hindi tayo dapat matinag, ma-shaken, or will get fret or get jealous doon sa mga prospering wicked, mga kapatid. Hindi dapat. But instead, tayo, mga Yahuwah believer, should, ano po, should continue po to uphold the truth na Abba Yahuwah in His own time is going to reverse. Okay? Balik ta rin po ni Abba Yahuwah yan. Darating ang panahon
There is an appointed time, mga kapatid, na may judgment. Abba Yahuwah will reverse. Bakit gamitin natin yung word na reverse? Kasi nga ngayon nakikita natin na the wicked are prospering, mga kapatid. But time will come pala. Abba Yahuwah will reverse it because judgment is really for them, mga kapatid. So, abangan na lang po natin yan, mga kapatid. In Abba Yahuwah's time, He is going to reverse it, mga kapatid. Okay, yun po ang cry dito sa verses 10 to 11. Moving on tayo dito sa verse 12 to 15. Ito po ay confession of dependence. So, dito natin makikita na ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah, kailangan ang ating buong tiwala, patuloy na pagtiwala manatili, mga kapatid. Okay? So, look at this, for example, mga kapatid. Verses 12 to 15. Okay? Verse 12, O Yahuwah, you establish peace for us. O, di ba? So, patuloy yung ating confidence. Confident tayo, mga kapatid, na Abba Yahuwah will establish peace for us. Okay? You have also done all our works in us. So, in that way, while nakikita natin yung mga mayayaman, they are wicked, prospering, mga kapatid, but kailangan i-affirm din natin, mga kapatid, kung ano yung gawa at kilos ni Abba Yahuwah sa atin, mga kapatid. So, dapat i-express natin yung confidence natin kay Abba Yahuwah. Verse 13, O Yahuwah, our Aluwa, or Aluwa yan, mga kapatid. Other masters besides you, okay, have had rule over us. Only in you do we make mention of your name. See? Sa na-highlight ni Brother Yasaria o kanina, mga kapatid. So, yung ating commitment na sa kanyang pangalan lamang, tayo ay magtiwala at banggitin natin ang kanyang pangalan sa kanyang pangalan lamang, mga kapatid, and not other masters. Okay? And not other mighty ones. Na-highlight kanina ni Brother Yasaria o sa Shamut 23 verse 13, no? Kung hindi ako nang kamali, tama, 23 verse 13. Make no mention of other mighty ones. So ito rin po ang declaration of confidence, mga kapatid, doon kay Abba Yahuwah. Verse 14 po. The dead do not live. The departed spirits do not rise. Therefore, you have visited and destroyed them and made all their remembrance to perish, mga kapatid. So, it talks about the dead, mga kapatid, no? Na patay naman sila. So, wala na. Okay? Departed spirits do not rise. So, ano yan? Para bang hopeless na yan, mga kapatid? Okay? Huwag kang hihinto dyan kasi meron pang kasunod dyan, mga kapatid. So, dito, nabanggit na yung mga departed spirits, yung mga namatay na, hindi na sila gigising. Okay? Therefore, you have visited and destroyed them and made all their remembrance to perish. So, anong pinag-usapan dito? Yung mga wicked, mga kapatid. Na ngayon, yung kanilang pangalan ay bantog na bantog ang kanilang mga pangalan, mga kapatid. Why? Because they have power, they have resources, mga kapatid, di ba? May mga correction sila sa mga politicians and all, mga kapatid. Ngunit anong sinabi dito? Abba Yahuwah will make all remembrance about them will perish, mga kapatid. Verse 15, and you shall increase the nation, O Yahuwah, you shall increase the nation. You are esteemed. You shall expand all the borders of the land, mga kapatid. So, yan po, malinaw na di tayo maging jealous doon sa mga wicked na yan who are prospering.
Because darating pala ang panahon na ang kanilang pangalan ay ano po, makalimutan na mga kapatid. So, yan po ang malinaw dito kung ano yung gagawin ni Aba Yahuwah mga kapatid para sa kaniyang sangkatauhan mga kapatid. So, there is what we call itong mga people who are tyrant mga kapatid. Time will come na Aba Yahuwah will wipe away their memories mga kapatid. So, yan po ang ating pong hope na patuloy tayong mag-hold on kay Aba Yahuwah. Verses 16 to 18, mga kapatid, this is admission of failure. Okay, 16 to 18, admission of failure. Okay, so sino po ang na-fail dito? Okay, let's look at mga kapatid. Verses 16, no? Verses 16 to 18. Sino po ang na-failure dito? O Yahuwah, in distress, they shall visit you. They shall pour out a prayer when your disciplining is upon them. Aha. So, ito pala yung sangkatauhan ni Abba na who are disciplining, mga kapatid, who are punishing. Kasi po, idea of discipline here speaks na ang dinidisiplina niya dito ang kanyang sangkatauhan. Okay? Verse 17, as a woman with a child and about to give birth, wretches and cries out in her pain, so shall we be before your face, O Yahuwah. Okay? So, pinaghalintulan niya dito ang isang babae na malapit ng manganak. Di ba? Ang sakit talaga, di ba mga kapatid? Describing na ganun din po ang description ng kanyang sangkatauhan in the future na kung saan sa kanyang harapan, mga kapatid. Okay? Verse 18, we have conceived with wrath in pain. We have given birth to wind. Okay, we have not accomplished deliverance in the Arats, nor have the inhabitants of the world fallen. So ito po ay confession of failure. Confession of limitations. We have not brought what? Deliverance on the Arats. Ibig sabihin, hindi yung kanyang sangkatauhan ay hindi namumuhay ayon sa ano yung dapat na pamumuhay, mga kapatid. Okay? So, kung naalala ninyo, ang purpose ni Abba Yehowa kung bakit meron siyang chosen nation ayon sa declaration niya kang Abraham, Genesis chapter 12, mga kapatid. It's because chapter 12, 1 to 3, nais ni Abba Yehowa na yung descendants of Abraham, mga kapatid, ay maging baraka sila to all nations. Okay? But alam natin mga kapatid, anong nangyari sa descendants si Abraham? Hindi sila naging baraka, mga kapatid. Kaya dito, this is an admission, a declaration of failure, mga kapatid, na hindi na dala yung baraka, hindi naging baraka yung chosen nation ni Abba Yahuwah. Kaya, malaking hamon ito sa atin ngayon ng mga grafted in, mga kapatid. Bakit po? Kasi kung na-failure ang chosen nation na mga descendants ni Abraham, kung sila ay na-failure po, sa atin, malaking hamon ito. Na kung sila man po ay hindi naging baraka sa mga iba't ibang mga bansa sa panahon nila, tayo mga kapatid, dapat maging baraka tayo sa mga friends, circle of friends, or even sa ating mga respective na family, mga kapatid. Okay? So, yan po.
ang confession of failure, mga kapatid. Moving on sa pinakalas na verses, chapter 19 to 21, mga kapatid. Ito po yung tinatawag natin na the hope of esteem. Okay? So merong hope, mga kapatid. Hope is coming, mga kapatid. But there is what we call an interim caution, mga kapatid. Merong mga binigay dito na babala. Okay? Let's look at verse 19, mga kapatid. In contrast, in verse 19, ano pong sinabi dito? Let your dead live, and my dead body, let them arise. Awake and sing, you who dwell in dust, for your dew is a dew of light, and let the arat give birth to the departed rooks or departed spirits. Kanina, yung departed spirits will not rise, di ba mga kapatid? So, hindi tayo nagtapos doon. Okay? Meron palang kasunod na message of hope. So, ano pong pinag-usapan dito mga kapatid? It speaks about what? Ano mangyari dito? The dead will what? The dead body arise and awake. And magkantahan sila mga kapatid. Okay? So, ano mangyayari dito? What's happening here? This is a prophetic of the coming what? What? The coming resurrection. Okay? Quite similar po doon sa Yakasakal, yung ating nabasa sa nakaraan, Yakasakal 37 and 38, na kung saan yung Valley of Dry Bones. Mga kalansay po yun, di ba? Mga kapatid, tama ba yung Tagalog word ko sa dry bones? Oh. Nagsibalik yung kanilang buhay. So, there's what we call a prophetic of resurrection. At sino po yung pinag-usapan doon sa Yakasakal? It speaks about Yahuda and Yasaraal, mga kapatid. Dalawang mga bansa na magiging isa na po. But we believe na hindi lang yun born Yasaraal and Yahuda, mga kapatid. But even yung scattered Yasaraal who are grafted in ay maging bahagi po dito, mga kapatid. So, yan po. Kung darating man ang panahon na tayo ay namatay bago pa dumating si Yahushua, mga kapatid, yan po ay, this is a message of hope na when Yahushua comes, mga kapatid, okay, mabuhay muli. Okay, mabuhay muli. Verse 20, go my people, enter your room, and shut your doors behind you. Hide yourself as it were for a little while until the displeasure is past. Aha! Ito pala yung mangyari, mga kapatid. Kung darating pala ang kamatayan, dinidescribe diyan na my people, sabi ni Abayawa, my people, enter your room. Okay, shut your doors behind you. Hide yourself as it were for a little while until the displeasure is past. Okay? Kung darating man ang kamatayan, panandalian lang yun, mga kapatid. Darating ang panahon na mabubuhay muli ang kanyang sangkatauhan until what? The displeasure is past. Ibig sabihin, kung tayo man ay mamatay bago darating si Yahushua, mga kapatid, anong mangyari? Merong judgment dito sa Arats. Okay? Displeasure, the wrath, the judgment of Abba Yahuwah will take over dito sa Arat as a form of judgment sa mga wicked, mga kapatid. And time will come, pagdating ni Yahushua, tayo ay mabuhay muli, mga kapatid. Verse 21, look at that. For look, Yahuwah is coming out of his place to punish the inhabitants of the Arats for their wickedness, and for the Arats shall disclose her blood.
and no longer cover her slain. Mga kapatid, Yahuwah po ang nakasabi diyan, Yahuwah will come. Okay? So ang tanong, nasaan pala si Yahushua, mga kapatid? Marami po tayong mga references sa nakaraan pong mga discussion natin. Ganun din po, Yahuwah will come. Doon sa chapter 25, Yahuwah will come. Dito rin po, ganun, nakalagay. For look, Yahuwah is coming out. Okay? So, ang tanong, hindi ba si Yahushua ang babalik? Okay? So, sa circles of mga Yahuwah ngayon, mga kapatid, believers, meron pang mga magkakaibang mga pananaw dito, mga kapatid. Kasi po, ang na-highlight na pangalan, Yahuwah talaga ang babalik. But kung babasahin natin yung Matatiao 24, ang binabanggit diyan is the Son of Man. Diba po? So, ano ba talaga? Sino ba talaga ang babalik, mga kapatid? So, ang ating paliwanag diyan, Yahushua is the exact representation of Abba Yahuwah. So, Yahushua represents Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ang ating paliwanag dito, yes, nabanggit diyan ang pangalan na babalik ay si Yahuwah, mga kapatid. Okay? But sa New Testament, banggit diyan na Yahushua ang babalik. Okay? So wala tayong problema diyan because Yahushua is the exact representation of Abba Yahuwah, mga kapatid. So when Yahushua comes, he represents Abba Yahuwah. And after all, when we declare Yahushua, we are declaring man po, Yahuwah saves and Yahuwah delivers. So yan po, mga kapatid. Abba Yahuwah is in the form of the root. Hindi natin makikita siya. But Yahushua, makikita natin siya because He is in a bodily form, mga kapatid. So, kaya malinaw na when the verse says, Yahuwah will come, sino po ang tinutukoy? In the person or through the person of Yahushua, mga kapatid. But still referring to kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Because Yahushua is the exact representation of Abba Yahuwah. So, yan po. Wala tayong duda. Malinaw po yan sa mga nakaraan na rin pong mga discussion natin. So, that being said, uh, ano po yung ating mga saloobin dito, mga kapatid? Tingnan mo, nabanggit dito yung blood. Okay, disclose her blood. Ang pinag-usapan dito yung mga persecution. Okay? May panahon talaga, mga kapatid, na persecuted ang mga believer. Pinag-usapan namin ni Brother Demetrio, paano kaya, sino kaya ang mag-persecute ng mga Yahuwah believer? Mga kapatid, okay? Hindi natin alam. But the believers will be persecuted. At anong sinabi dito? It talks about blood. And the Arat shall disclose her blood and no longer cover her slain. Okay? Ibig sabihin, Abba Yahuwah will vindicate, mga kapatid, the blood of the martyrs, kumbaga, mga kapatid. So, kung tayo man ay na-persecute dahil tayo ay mga believers ni Abba Yahuwah, nothing to worry po. Abba Yahuwah will judge. Abba Yahuwah will vindicate, mga kapatid, yung mga people involved in the persecution sa sangkatauhan ni Abba Yahuwah. So, yan po, mga kapatid, ang ating highlight dito. So, ano kaya yung mensahe dito? What is that one message na Abba Yahuwah is talking to you? Habang nakikinig kayo or habang nagbabasa kayo or mga nagmuni-muni kayo, mga kapatid. Please speak it out or bring that out kung ano man po, mga kapatid, ang inyong mga saloobin mula dito sa ating mga na-discuss. Kindly unmute po and then share what's in your heart. Go ahead po, Sister Asara Batcho, what is that in your heart? Go ahead po.
Ano lang po, Brother Dan, yung gates, di po ba? Pag sinabi yung gates, enter the gates Opo. of, di ba sabi ni David sa Psalms 118 ba yun, Brother Dan, na open me the gates of righteousness. So ano ho siya, Right nag-beg, side. open me dahil Ah, talagang ang gates of, talagang yung exclusive na place na yon, ah. it cannot be easily opened by human hands. It Hmm. will only be Yahweh who will go and open it. Kaya si David na, open me the righteousness so that I can worship you. Di ba ba? Wow. Kasi hindi natin mag-worship siya dito sa mga wicked dahil di-distract daw tayo at hindi ito ang place na, di ba, doon talaga sa place na katulad kay David na open the gates of righteousness. Kasi pag na hindi ba dito na, Brother Dan, to open the gates. Parang siya ko ang nagsabi nito, Brother Dan. Opo. Siya, di ba? Hindi, kasi si David, open me the gates. Nagbeg ho siya. Dito na po, sabi niya, open the gates. Kumbaga, the gates and let the righteous. Yun ho ang beg ni David eh. Dito pala, prophetic din talaga, Brother Dan, no, na Correct. inopen talaga niya sa mga righteousness. Kaya there is really a gate. 'Di ba pag sinabi open the gates of thanksgiving, parang 'di ba maraming na-mention sa mga verses about gates, no? Gate is symbolic talaga, no, Brother Dan, Tama. na halimbawa sa bahay nyo, dapat may gate kasi may mga thieves, may mga bad people, hindi talaga maka-enter. Kaya gate means protection from Jehovah, Hmm. protection, yung ibang basta pinoprotect ho tayo nito. Kaya yung pagsabing open the gates, it is Yahuwah himself says it na open the gates. So wala na Hmm. akong makaano doon. Kaya lang maka-enter nga lang yung mga righteous nga lang. Kaya Tama. yung steadfast and yung sa journey natin na yun na nga di ba? If we will be with Yahuwah, Opo. we will become righteous, di ba, Brother Dan? But not by ourselves. It is Yahuwah who will give us the right to be righteous, di po ba, Brother Dan? Pag nakita Opo. ho niya. Kaya napakaganda itong open the gates. Hindi na tayo nag-beg, siya na magmismo eh. Pag Hmm. nakita na niya na we are righteous, wow! we can easily enter the gate. Yan Wow. lang po, Brother Dan. Napakaganda po. Anong verse po yung sinabi ni Daud? Meron po kayong reference noon? Basta, Brother Dan, nasa Psalms 118 po. Okay, 118. Okay. So, yes, tama. Si Daud ang nagsalita niyan sa Tahaliam 118, no? So, tama, no? Ah, mga kapatid, ito si Daud, longing, no? Longing for the gate to be open, okay? Para siyang makapasok at magpasalamat, okay? 19 But, to 21 po, Brother Dan. Tahaliam, ilan po? Yes, Psalms 118, 19 to 21. Okay po. So, 19 to 21. Okay. Tama, no? 19, open to me the gates of righteousness. Oh, wow. Tama, no? I enter through them. I thank Yah. Okay? This is the gate of Yahuwah. The righteous enter through it. I thank you. Tama, no? So, na-highlight mo habang nagpapaliwanag ka, sister. No, kapatid, yung na-highlight ni Sister Sarah is Tahaliam 118 verses 19 to 21. Habang nagpapaliwanag ka dyan, ah, may impact ito sa akin kasi ah, nasa journey tayo ba na lagi tayong tine-check. Lagi tayong tinatanong, may registration ba kayo? Sa na-discuss nila ni Brother Makial kaninang umaga. Kaniyang alas 2 o'clock. May religion ba kayo? May registration ba kayo? And so on and so forth. Yung iba, ang tanong din, saan ba kayo nagsisimba? May grupo ba kayo? May building ba kayo? Di ba? Mga kapatid, yun ang mga constant challenge sa atin ngayon, di ba? Pero malinaw dito habang nagpapaliwanag ka, sister, malinaw na uh, even Daud himself, sa panahon na ito, wala pa silang hayakal. Okay? Wala pa silang temple. Bakit po? Kasi na-construct ang temple hindi sa panahon ni Daud. O, di ba? Na-construct ang temple o hayakal sa panahon na po ni Solomon. In which, malinaw dito na even Daud himself, kahit walang
literal na building, but he was claiming for the gates to be open so he can enter and worship what? Whom? Abba Yahuwah, mga kapatid. But dito sa prophecy ng Yesaya 26, malinaw po mga kapatid, na Abba Yahuwah is the one declaring it. Open the gates, let the righteous nation which guard the truth enter in. See? Oo, ngayon wala tayong physical, geographical, building, whatever na kung saan tayo ay nagtipon-tipon mga kapatid. Okay lang po yun. Si Daud, gano'n din po, naranasan niya yun mga kapatid. Sa ating journey ngayon, okay lang na wala tayong mga registration, wala tayong building, wala tayong whatever na tine-question ng ibang mga tao. But something to look forward, mga kapatid. Na kung saan, Abay Uwa, yung prepared New Arats and New Jerusalem, mga kapatid. Doon, i-declare niya, open the gate of the New Jerusalem. Let the righteous enter in. Mga kapatid, yun po ang ating abangan. Kasi po, sa panahon na yan, there will be great rejoicing, kumbaga. Okay? There will be great shouting, mga kapatid. Because finally, nandoon na tayo sa gate. Papasok na tayo doon sa gate na iyan, mga kapatid. So, that being said, balik tayo doon sa highlight ni Sister Kina, steadfastness, diligent, tayo saan? Sa old path. Saan? Dito sa narrow road. Because ang ending dyan, mga kapatid, Abba Yahuwah will say, open the Gates. gates. Yada Yahuwah, mga kapatid. So, wonderful sharing of Sister Azara Batchao. Anyone else? Sister Mariam, go ahead po. Nawa, mantingon. Ay, okay lang po, narinig ka namin. Nawa, Meron, marinig ka dito, Sister Mariam. Go ahead po. Bro. Go ahead, marinig ka, marinig ka. Shabbat shalom, no? Wa pa mantingan magsandaw. Bro, sa insight sa akong gikuan sa kanang inyong gitakol about sa kana bitang kuan, ang context anang 118 Psalms 118, 19 to 20 sa ako lang ni nga panguan bro ha. Apa? Anang time si Daod nag-pray siya, naglong siya, ana nga makuan niya, kuan niya ang presence niya ba Yahuwah. Ato nga time. Pero sa karon na sa ngayon na ang ating sa ngayon ang pinaka-gate natin si Yahushua. Kan, apa? Ang pinaka-door kasi siya man, I am the way, the truth and the life. Apa? Siya talagang mag-open sa gate. Kaya he is the gate. Yahushua. Walang iba. Kasi yung dati si Daud naglong lang siya sa presence ni Yahuwah na he's crying out to enter Yahuwah's presence. Sa ngayon, na parang nalito ba sinong mag-open sa gate, si Yahuwah ba or si Yahushua? Si Yahushua talaga ang pinaka-gate kasi siya ang sa ngayon, siya talaga kay he is the one man, the way, the truth, and the life. Apa? Yon lang ang sa akin na bro, insights about sa Apa? Okay, so wonderful additional mga kapatid na paliwanag ni Sister Mariam Yao explaining that the gate here in the context of Daud is yung kanyang pagpasok sa kanyang presence ni Abba Yahuwah. In the context declaration ni Yahushua na siya yung way, no? Siya yung door and the way, the truth and the life, no? Sa Yaokanan 14 verse 6 po. Yung na-highlight dito at yung sa Yohanan chapter 10 ba yun, no? Na Yahushua said na I am the door, no? Okay. So, yes, it's the gate here is really referring to Yahushua, mga kapatid. Na kung saan sa kanya
tayo ay makadaan at makaranas po ng presensya ni Abba Yahuwah. So, no doubt about it, mga kapatid. Na-claim na po yun ni Yahushua. At sa ating journey ngayon, kaya very much applicable sa ating journey ngayon. Kasi po, scattered tayo, di ba, mga kapatid? So, even though we are scattered, but still the presence of Abba Yahuwah is made available to us through Yahushua because Yahushua is the gate, Yahushua is the way, Yahushua is the door. Yada Yahuwah po sa additional na pagpapaliwanag. Anyone else? Sister, Brother Geoffrey, you wanna share something? Brother Junicio. Ay, Shabbat Shalom po. Oh, Shabbat Shalom. Pasensya Go na ahead po po. sa boses dahil nagkasakit po ako. Akala ko naging binata. Joke lang. Go ahead po, Brad. No, napakaganda po nung ating ngayon, chapter 26 ng Isaiah. For me po, additional lang is para siyang nakasummary, no? Yung journey natin as a believer. Opo. Maiksi lang ho dyan for lang. So parang sinasummarize lang na pinakita ni Yahuwah that He is our stronghold, no? for us believers, and then He is the one who will discipline and teach the truth. And then next is yung pagpapakita na assurance para sa atin as a believer na tayo sa kabila ng pag-prosper ng wickedness is tayo is i-rise niya ba? Tama. All the righteous people. And then yung endong chapter is sinasabihan lang niya tayo to hide for a while. That means, to be holy, to stay, mamuhay lang as to yung old ways, yung old path na ini-instruct mo sa atin, and then the time will come na ma-deliver tayo to dun sa whole rest. Shalom, shalom. Shalom. Na sinasabi natin, no? So, yun lang po, napakaganda po. And I feel so blessed po sa ating lesson ngayon. Yada Yahuwah. Shabbat shalom po ulit. Shabbat shalom. Yada Yahuwah sa additional na pagpapaliwanag in summary ni Brother Geoffrey. Praises po kay Abba Yahuwah. Anyone else? Yes. Meron pa si Sister Ahaba. You wanna share something ba? Or Sister Asara, you are nag-unmute po kayo. You wanna... Wala po, Brother Dan. Okay. Thank Sister you po. Cheryl, you wanna share something? Brother Dimitrio or sino pa po? Brother Genesio, if you have something to share. Wala po, Brother. Okay. Yada, Yahuwah. Parang nandito na si Brother Pio. You wanna share something? Opo, go ahead, Sister Cheryl. Go ahead po. Shabbat Shalom. Yes po. Shabbat Shalom. Okay po. The gates is open already. When Yahusha came, it's already open. It is for us to enter. Kan. Opo. Shalom is given. Yun lang po, Brother Dan. I'm so glad and happy. Yada Yahuwah. Shalom has been given. Okay, nandito na. Although, hihintayin pa natin yung complete, kumbaga, no? Complete, hihintayin pa natin. But ang shalom nandito na and the gates is already open. Yahushua has come already. So, very good additional insights. Yada Yahuwah po. Someone else would like to add before tayo magtapos? Mga kapatid, itong yes. 26, Brad. Yes, go ahead po. Yes, Brother Yasario, you wanna add something? Go ahead. Sa verse 20 and 21, Brad, Opo. naalala ko lang itong yung nakaraang tawag nito. Yung it connects with the COVID-19 kasi ito yung 2021. Verse 20-21, come my people, enter into thy chamber and shut the doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment until the indignation
Be Parang sa overflow. COVID, ha? Okay, go ahead po. Opo. Na-connect ko po ito kasi 'di ba meron tayong lockdown at saka yung tinatawag ng isa. Ano nga ba yung isa? Oo nga, no? Oo. Stay at home lang po tayo. Stay at home, okay. Opo. And sabi dito, verse 21, for behold, Yahuwah cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood and shall no more cover her slain. Hindi lang to pang ano hindi lang to nakunik sa COVID na nung halos ang buong mundo ay talagang ah, Nayanig. nayanig, nahirapan, nagdurusa. At i-connect ko lang din po yun sa binanggit kanina, Brad, sa John chapter 10. Okay. 10 ba yun? Na he is, Yahushua is the door. The Tama po door. yun Oh. na share ni kapatid, no? Ah, Na ang shalom po ay nararanasan na po natin through Yahushua because the gate was already open when he came into this world to offer his life. That is why na-tear down po yung tabil o yung curtain doon sa temple. We have already apa. the full access between men and Alua Yahuwah. Ano po? Kaya po ay nagkaroon po tayo tayo po ay nakasumpong doon sa pinto na yon, sa daan na yon, at doon sa gate na yon. Eh meron na po tayong full access. We can come in and out and find tawag nito, yung kapahingahan, Hmm. yung kapayapaan, nandun na eh. Kumbaga, kasi po hindi lahat nakakasumpong po nito at Yan. hindi po lahat nakakaranas po nito. Only few finds it. Yun nga po, no? So, many are called but only few are chosen. So, mapalad po tayo sapagkat napabilang po tayo doon sa kakaunti na yon, kakaunting kawal na siyang nakasumpong ng totoong o tunay na daan, yung old path, yung narrow path, Apa. yung pintuan na kung saan ay ang sino mang papasok at lalabas ay makakasumpong ng kapahingahan sa kanyang buhay. Kung kaya mahalaga po talaga yung pagiging steadfast natin, diligent. Kasi alam naman po natin, individual experience po natin na kapag hindi tayo steadfast, wala, magulo talaga. Yan. Makaka-experience talaga tayo ng magugulumihanan tayo, Apa. magkakaroon tayo ng agam-agam, magkakaroon tayo ng kabalisahan, kung ano po ang mga posible at po pwede mangyari. At the same time, yung pinakamabigat, yung shalom po ay mawawala po talaga. Yan. Kung kaya wala po tayong katahimikan at wala po tayong kapayapaan sa puso't buhay po natin kapag tayo po ay napalihis, lumihis, at lumakad sa direksyon na tayo po yung nagiging driver, tayo po yung nagmamaneho. Mahalaga po talaga na manatili po tayo at ah, masumpungan na natin yung daan, yung gates na yon eh meron po siyang meron pong promises na bibigyan tayo ng kapahingahan, ng kapayapaan, ng kasaganaan. Kung kaya panatilihin lang po talaga natin individually as we strive to walk in this narrow path sa Yan. journey po natin pare-pareho na halos pare-pareho din tayong mararanasan kapag ka tayo po ay nakakaranas ng mga pagyanig, ng mga challenges, if we will experience tough times. Kaya balik po talaga tayo kung sino po yun, kung saan talaga tayo lang po pwede na pumasok para magkaroon po tayo ng kapahingahan. Because the gates and the door was already open Yan. for us to experience through shalom. Naalala ko po yung binanggit kaninang shalom, hindi lang po talaga basta shalom, shalom po yun. That's a complete
yung Hebrew word po nun is the completeness, nothing missing, nothing lacking. Opo. Kumbaga, nandun na. Package na po Buo, lahat. yung buong buo. Right. Apo, ang challenge po doon, every day we declare shalom, shalom in our life for us. Yan. To be or to stay in focus, and we will experience always the goodness ni Abba Yahuwah sa buhay po natin. Yada Yahuwah. Yada, Yahuwah. So, magandang mga additional, no? Mga kapatid na mga paliwanag. Related pala yon sa COVID, ha? Okay, so, yes, with that being explained, mga kapatid, balikan natin sandali yung Tahliam 118 in support doon sa naintindihan ni Sister Mariam. Tama, no? Kasi dito sa verse 25, Baruch is he who comes in the name of Yahuwah. Na walang ibang tinutukoy diyan kundi si Yahushua. Okay, in context. So, totoo yun na explain na rin ni Sister Cheryl na the gate is already open because Yahushua has come. Highlight na rin dito ni Brother Yesario yung door, which is na-highlight na rin ni Sister Mariam kanina. Yohanan chapter 10 po ang nakasabi dito sa verse 9. Yahushua said, I am the door. Whoever enters through me shall be saved. See? Malinaw po, no? And shall go in and shall go out and find pasture. So, Yahushua po pinag-usapan, and habang nagpapaliwanag si Brother Yazar Yao, in summary po doon sa Shalom, ang kaibahan siguro doon sa Yeshayahu 26 verse 2 na open the gate, mga kapatid, is something to do with the corporate. Okay? Corporate na po. Ibig sabihin, yung buong sangkatauhan. Kasi, and open the gates and enter the righteous. Ano yung sabi doon kanina? The righteous enter. Di ba? So, ang aking pag-unawa doon ay something to do with the corporate na po yun, mga kapatid. Okay? Open the gates, let the righteous nation enter. So, this is something to do with the corporate na po, yung buong sangkatauhan on that historic and wonderful event na papasok na lahat doon. But do not forget also na sa mga na-highlight na ninyo, mga kapatid, na meron na tayong shalom ngayon, that is on a personal and individual level, mga kapatid, na kung saan yung shalom ay naranasan natin. Kaya kapag tuwing tayo magtipon-tipon, imagine that na itong mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah na nagtipon-tipon, di ba? Imagine how everyone is sharing and expressing how they experience shalom, di ba, mga kapatid? So, it's an experience of reality, kumbaga, sa journey natin ngayon. So, that being said, kung okay lang po, tapusin natin kung wala nang magdagdag pa. Let me highlight again the Tetragrammaton. Yung mga manunood sa Republish, kung bakit nagkaroon kami ng ibang mga pananaw at malalim na pag-unawa at pagpapaliwanag nito, mga kapatid. It's because of this name na tinatawag natin Yahuwah. Na ito yung apat na mga titik, mga kapatid, sa pangalan ni Abba Yahuwah. Yahuwah po, mga kapatid, ang pangalan na ating binabanggit at sinasamba. At ito rin po yung limang mga titik, Yahu, Shan, Ayan. Ito po yung pangalan ni Yahushua, mga kapatid. Na kung saan siya yung daan, siya yung door, siya yung gate. So, to make it personal kayong mga manonood sa Republish, it's time to wake up. Call on the name, Yahushua. Pasok kayo. Maniwala kayo. Once you do it, mga kapatid, Abba Yahuwah will open your understanding and open your heart to many things na you would say, hindi mo naranasan noon, but you would say, maranasan mo when you start to trust in Him and call on His name and walk according to His path, mga kapatid. So, that being said, Yada Yahuwah and all His team,
Praises kay Aba Yahuwah. Shabbat Shalom mga kapatid and Yada Yahuwah.